Dahil napapagod ng quarantine, humingi ng paumanhin si Aiden sa harap ng kanyang kamera at sinabing sinubukan naman niya ang lahat. Pagkatapos ay inihanda niya ang lubid para ilagay sa kanyang leeg, nagsimula ang lahat 42 araw ang nakalipas. Pagkagising niya ay wala na ang babaeng nakasama niya sa gabi, pumunta siya sa banyo para maghilamos at nakahanap ng sulat mula sa kanyang mga magulang na may cheque na nagpapaalala sa kanya na magbayad ng renta. Sa oras na yun ay naririnig niya ang hiyawan at kalabog sa pasilyo ngunit sa tingin niya ay ang mga kapitbahay lamang niya ang mga ito. At nang binuksan niya ang TV ay nakita niya ang emergency broadcast system. Bigla niyang narinig ang mga sirena at hiyawan sa mga lansangan, tumakbo siya sa kanyang terrace at nakita ang isang umuusok na helicopter na bumagsak sa isang gusali. Ang mga tao ay tumatakbo kung saan-saan at ang isang naliligaw na babae ay humihingi ng tulong, ngunit biglang itong tumalon kasama ang isang lalaki sa isang matanda upang ito ay patayin. Matapos lumipad ang isang military jet, ang natatakot na si Aiden ang nagmamadaling bumalik sa loob kasabay ng pagpasok ng kanyang kapitbahay na si Brandon sa apartment. Sinabi niya na ang kanyang kasama sa bahay na kilala niya sa buong buhay niya ay bigla siyang inatake. Sa TV ay ipinaliwanag ng isang lalaki na ang isang bagong virus ay kumakalat na ginagawang mga zombie ang mga tao at kumakain ng mga laman. Naililipat ito sa pamamagitan ng dugo, pangunahin sa pamamagitan ng mga kagat at gasgas. Bago pa makapagsalita ang lalaki ay biglang nawala ang koneksyon. Dahil napagtanto na si Brandon ay nasugatan ng kanyang kasama sa silid, kinuha ni Aiden ang isang kutsilyo upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Habang patuloy na sumisigaw at kumakatok sa mga pinto ang mga tao sa pasilyo, nagsimulang magdugo ang mga mata ni Brandon at nagsimulang magbago ang kanyang mukha. Pinilit siya ni Aiden na umalis at kailangan niyang tumakbo para itulak ang pinto at isara dahil nagibang anyo na si Brandon at sinusubukan na makapasok muli sa loob para atakihin siya. Pagkatapos ng mga pagsisikap, nagawa ni Aiden na isara ang pinto at sumilip sa butas nito. Siya ay natakot nang matuklasan na ang mga tao ay kinakain ang isa't isa sa labas. Agad siyang umatras at sinubukan na ayusin ang sarili. At nang manood siya ulit ng TV ay ipinaliwanag nila na ang virus ay sinasakop na ang mundo at sinasabi sa mga tao na manatili sa kanilang bahay. Nagsimulang uminom si Aiden habang sinusubukan na tawagan ang kanyang pamilya ngunit sira ang mga linya ng telepono, ngunit sa kalaunan ay nakatanggap siya ng isang grupo ng mga naantalang mensahe mula sa kanyang ama na nagsasabing pupunta sila ng kanyang ina sa kanya ngunit wala silang balita tungkol sa kanyang kapatid na babae. Gayunpaman, ang isa pang mensahe na dumating ay may paghingi ng tawad dahil hindi sila makakarating at hiniling nila kay Aiden na manatiling ligtas. Ang huling mensahe ay mula sa kanyang ina na nagsasabi sa kanya na tawagan niya sila ngunit nang sinubukan niyang muli ang mga linya ay hindi pa rin gumagana. Nang hina si Aiden at halos buong araw ay umiiyak siya habang nakatitig sa labas, nang maglaon ay nagpasya siyang simulan ang pagbibilang ng mga araw ng pandemya at sumulat ng mga paalala sa mga papel. Hindi niya maiwasan na isipin ang tungkol sa kanyang ama at ang kanilang pagsasama. Sa ika-6 na araw, sinimula ni Aiden na ilipat ang mga kagamitan sa paligid ng bahay, na desperado para sa pagbabago. Samantala, pinag-uusapan ng mga eksperto sa TV ang mga epekto ng quarantine sa utak ng mga tao. Sa ika-7 araw, sinubukan niyang mag-record ng video ngunit ang mga tao ay nagsisigawan at inaatake pa rin ang isa't isa sa pasilyo na gumagawa ng mga nakakatakot na ingay na naging dahilan ng pagsama ng kanyang pakiramdam. Sinusubukan na ipaliwanag ni Aiden kung paano siya naaapektuhan ng mga walang tigil na ingay na ito, ngunit sa huli ay isinara rin niya ang computer. Sa ika-14 na araw ay tinakpan ni Aiden ang lahat ng mga bintana upang maiwasan niyang makita ang estado ng lungsod, ngunit hindi niya pinatay ang balita sa TV. Pinangalanan ng mga eksperto ang mga zombie na screamer at ipinaliwanag na inuulit nila ang mga huling salitang binanggit nila bago magbagong anyo. Patuloy sa pag-inom si Aiden at sa tuwing may kumakatok sa kanyang pintuan ay hindi niya ito pinapansin. At sa ika-16 na araw ay natuklasan niya na wala na siyang tubig at sinira ang mga bagay dahil sa pagkabigo. Alam niyang dapat siyang lumabas para kumuha ng mga gamit o subukan na hanapin ang kanyang pamilya, ngunit hindi siya nang ahas dahil naririnig niya pa rin ang mga tao na namamatay sa labas. Nagbabasa si Aiden ng tungkol sa kawalan ng pandama at kung paano nito nagagawang mag-hallucinate ang mga tao, kaya sinikap niyang panatilihing abala ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtugtog ng gitara o pagsasanay ng sports. Gayunpaman, siya ay labis na nadismaya kaya nabasag niya ang salamin. Isang gabi ay nakarinig siya ng mga ingay sa banyo at inihanda ang kanyang pamalo,
ngunit agad siyang nagmadaling magtago nang matuklasan niyang may screamer na nakapasok sa kanyang apartment sa pamamagitan ng lagusan. Ang babae ay paulit-ulit na binabanggit ang salitang hindi, habang naglalakad siya sa apartment, kaya naghintay si Aiden ng tamang sandali upang lumipat sa likuran niya at paluin siya ng kanyang pamalo. Bumagsak ang screamer at kailangang harapin ni Aiden ang pagkakapatay niya sa isang tao. Matapos ihagis ang katawan sa terrace, naglagay siya ng surfboard sa ilalim ng ventilation ng banyo upang harangan ito. Sa araw na 42, nag-record muli ng video si Aiden habang naririnig pa rin ang ingay sa labas. Ipinaliwanag niya na nasisira na siya ng bait at kung paano siya natatakot na lumabas, sa loob ng 3 araw ay magsisimula na siyang magutom kaya kailangan niya ng mga supply. Sa oras na yun ay biglang tumunog ang kanyang telepono at narinig ni Aiden ang isang voicemail mula sa kanyang mga magulang, nakakulong sila sa opisina at hindi nila siya matawagan pati ang kanyang kapatid na babae. Naputol ang mensahe nang matagpuan ng isang screamer ang kanyang mga magulang at pinatay ang mga ito. Ang marinig sa telepono na namatay ang kanyang mga magulang ay naging dahilan upang magkaroon ng matinding pag-iyak si Aiden. Dahil desperado na lumabas, hinawakan niya ang kanyang sandata at umalis sa apartment para lang mahanap si Brandon sa sahig na paulit-ulit na binabanggit ang okay lang ako. Naghahanda na si Aiden na atakihin siya, ngunit hindi niya ito magawa. Sa sandaling yon, isang grupo ng mga screamer ang sumubok na atakihin siya, kaya mabilis siyang kumilos upang iwasan ang mga ito saka siya tumakbo ng mabilis. Dahil ang mga screamer ay nakaharang sa daan, si Aiden ay dumaan sa hagdan patungo sa ibabang palapag at naghintay na dumaan ang ilang tumatakbo bago pumunta sa koridor. Tinutulak niya ang sinumang tao na magtangkang umatake sa kanya, at kalaunan ay narating niya ang kabilang hagdan na inakyat niya para makabalik sa kanyang palapag. Ngayon ay nakarating na siya sa kanyang apartment mula sa tapat ng pasilyo, at mabilis na itinulak ang kanyang ref para harangan ang pintuan sa harapan. Nang sumilip siya sa butas ay nakita niya ang mga screamer na hinahanap siya. Ilang sandali pa ay nakarinig si Aiden ng malakas na ingay at nawala ng kuryente sa kanyang apartment, nang tumingin siya sa bintana ay natuklasan niyang nawala ng kuryente ang buong lungsod. Ginugol niya ang gabi sa panaginip tungkol sa kanyang pamilya, at pagdating ng umaga ay nagising siya sa mga ingay ng screamer sa pasilyo. Dahil napapagod na sa lahat ng ito, nagpa siya si Aiden na burahin ang sarili. Gayunpaman, itinigil niya ang proseso nang mapansin niyang malusog pa rin ang isang babae sa isang apartment sa kabilang bakuran. Pagkatapos ay ni-record ni Aiden ang kanyang huling video dahil ang kanyang baterya ay mauubos na nagsasabing nakakita siya ng isang babae. Binawasan niya ang kanyang balbas at nagplano na makipag-ugnayan sa babae, umaasang matutulungan niya siya. Nang pumunta siya sa terrace, nakita niyang may mga screamer din sa gusali ng babae kaya agad siyang nagtago. Dahil determinado pa rin siyang makipag-ugnayan, nagsulat siya sa karatula na idinikit niya sa bintana at sa wakas ay nakita rin siya nito. Nalaman niyang Eva ang pangalan nito, nag-iisa lang siya, at wala na siyang masyadong supply. Kailangan niyang isara ang kanyang kurtina nang makarinig siya ng mga screamer, ngunit pumayag siyang makausap siya mamaya. Nang gabing yun ay umuulan kaya naglagay si Aiden ng mga kaldero sa labas upang mag-ipon ng tubig bago maligo at mag-ahit. Hindi niya namalaya na nakatingin sa kanya si Eva sa loob ng ilang segundo. Kinabukasan ay nag-usap sina Aiden at Eva gamit ang mga signage para gumawa ng plano, ikinonekta nila ang kanilang mga terrace gamit ang lubid at pinadalhan niya ang babae ng mga bote ng tubig. Sa sandaling yun ay nagsimulang umakyat sa gusali ni Eva ang isang screamer, ngunit nang malapit na niya siyang maabot ay ibinato ni Aiden ang babasagin na bote sa kanyang ulo at sinimulang patunugin ang kanyang railings para makuha ang atensyon nito. Ang screamer na yun ay nagsimulang umakyat sa gusali ni Aiden habang ang isa pang screamer ay kumatok sa kanyang pinto ng napakalakas kaya ang ref ay nagsimulang gumalaw. Naghagis din si Eva ng mga bagay, ngunit pinanatili ni Aiden ang atensyon ng screamer sa kanya hanggang sa makarating ang lalaki sa kanyang terrace. Pagkatapos ay bumalik si Aiden sa loob ng apartment at nilock ang pinto ng terrace, bago nagmamadaling tinulak ang ref sa pintuan sa harapan. Ang screamer sa labas ay nagsimulang paluin ang bintana upang mabasag ito, ngunit ang salamin ay nagpabagsak sa kanya kaya ginamit ni Aiden ang pagkakataon na tumakbo palabas at inatake niya ito gamit ang kanyang kahoy na sandata. May dugo na ngayon sa damit niya kaya mabilis niya itong hinubad. Ilang sandali pa ay naghanda si Aiden ng bag at lumabas ng apartment para kunin ang susi ni Brandon sa kanyang katawan. May mga screamer sa pasilyo kaya humiga si Aiden sa sahig para magpanggap na isang bangkay hanggang sa mawala sila. Pagkatapos ay pumasok siya sa apartment ni Brandon at isinara ang pinto bago pa man siya makain ng mga screamer.
Sa loob ay may mga bahid ng dugo sa dingding at may isang katawan sa kama. Kinuha ni Aiden ang ilang mga supply ng pagkain na nahanap niya at nagulat siya nang makakita din ng ilang kagamitan sa pag-akyat bagaman hindi niya makita ang palakol. Tiningnan niya ang kwarto at nakita niya ito sa ilalim ng kama. Ngunit sa sandaling yun ay may screamer na lumabas sa banyo. Itinulak siya ni Aiden sa salamin at sinubukan na tumakbo, ngunit ang screamer ay nahuli siya sa dingding. Kumuha si Aiden ng ilaw at ipinalo niya ito ng ilang beses sa screamer para mabatiwan niya siya at bumagsak sa kama, kung saan nagising din ang katawan na naroroon. Ang screamer ay tumalon sa kanya at nabigong kagatin siya dahil sa kanyang damit, na nagbibigay sa kanya ng oras upang kunin ang palakol at sa wakas ay patayin siya. Matapos patayin ng screamer ay kinuha ni Aiden ang lahat ng kagamitan sa pag-akyat at sinubukan na umalis ngunit ang koridor ay puno ng mga screamer. Maingat siyang umikot at nagawa niyang iwasan ang isa sa mga nilalang sa huling segundo upang bumalik sa kanyang apartment, kung saan agad niyang hinubad ang lahat ng kanyang damit. Nang tingnan niya ang mga kagamitan sa pag-akyat, nasasabik siya dahil nakahanap siya ng 2 teleponong radyo. Pagkatapos ay itinali ni Aiden ang ilang mga kumot sa kanyang terrace para bumaba at ligtas na nakarating sa sahig, kung saan nakatagpo siya ng mga bangkay. May mga tumatakbo din na screamer, kaya palihim na umikot si Aiden at mabilis na naghagis ng walkie-talkie sa terrace ni Eva bago tumakbo para umakyat pabalik sa kanyang lugar. Kinaumagahan ay nakipag-ugnayan si Eva kay Aiden at pareho silang nasasabik dahil sa wakas ay nagkaroon sila muli ng pag-uusap kaya ginugol nila ang natitirang araw sa pag-uusap tungkol sa iba't ibang bagay. Unti-unting bumabalik ang pag-asa kaya nagpasya si Aiden na maghanap muli ng mga supply, sa pagkakataong ito ay lumabas siya gamit ang mga lagusan. Nagulat siya sa isang zombie ngunit ito ay patay na. Nakapasok siya sa banyo ng isa pang apartment at napansin niyang may dugo sa gilid. Ngunit nang tanggalin niya ang kurtina ay nakita niyang walang laman ito. Pagkatapos ay tiningnan niya ang bawat silid at natiyak na siya ay nag-iisa. Binuksan niya ang isang aparador at maswerteng nakahanap ng maraming pagkain. Nagmeryenda muna si Aiden bago tumawag kay Eva para ibahagi ang balita ng may labis na pananabik na nagpaplano na siyang tumakas at hanapin ang kanilang mga pamilya. Ipinaliwanag din ni Eva na may mga screamer sa kanyang dingding araw-araw at napapagod na siya rito kaya gumawa siya ng lubid mula sa mga kumot tulad ng ginawa niya at gustong lumipat sa kanyang lugar. Samantala, kinabahan siya nang makita ni Aiden ang refrigerator sa harap ng pintuan na ang ibig sabihin ay may nakatira doon. Tiningnan niya ang isang pinto na hindi niya nakita kanina at may nakita siyang butas sa dingding. Biglang sumulpot sa kusina ang isang matanda na nagngangalang Edward na may dalang pansamantalang armas na ginawa niya. Ibinaba niya ito nang makumpirma niyang hindi screamer si Aiden at ipinaliwanag niya na nanggaling siya sa ibang apartment at dumaan siya sa butas ilang linggo na ang nakalipas. Ang may-ari ay nagpakamatay sa bathtub at inihagis ni Edward ang katawan sa bulwagan. Ang matanda ay nagbahagi ng ilang karne na itinabi niya para sa kanyang sarili at hinayaan si Aiden na kumuha ng pagkain mula sa aparador. Pinag-usapan nila ang sitwasyon at ang kalungkutan dahil kinakailangan nilang pumatay ng ibang tao upang mabuhay. Nang tumalikod si Aiden para kumuha ng mas maraming pagkain ay pinalo siya ni Edward ng kahoy para bumagsak siya. Makalipas ang ilang minuto ay nagising si Aiden sa kwarto ni Edward, kung saan pinananatili niya ang kanyang screamer na asawa. Gusto siyang gamitin ni Edward bilang pagkain ng zombie ngunit hindi umaatake ang kanyang asawa sa isang walang malay na katawan, kaya itinali niya si Aiden at hinintay itong magising. Gusto niyang uminom ng gamot si Aiden para hindi makaramdam ng sakit, at sa tingin ni Aiden ay nagawa na niya ito sa kanilang kapitbahay gayunpaman, sumumpa si Edward na talagang natagpuan niya ang lalaki na patay na sa bathtub ngunit hindi ito kinakain ng kanyang asawa kaya kinailangan niyang patayin ang kanyang 2 aso. Biglang sumigaw si Eva sa walkie-talkie kaya kumilos si Edward para tingnan ang ingay at sa oras na yun ay nagpumiglas si Aiden sa kama hanggang sa matanggal niya ang kanyang tali. Pagkatapos ay dinala niya si Edward pabalik sa silid hanggang sa siya ang maging pagkain ng kanyang asawa. Nang kunin niya ang walkie-talkie, sinabi ni Eva sa kanya na ang mga screamer ay nakapasok na sa kanyang lugar. Agad na tumakbo palabas ng apartment si Aiden kaya hinabol siya ng mga screamer sa pasilyo. Hindi siya makapasok sa apartment niya dahil sa ref kaya sa halip ay sa apartment ni Brandon siya pumasok, tumingin siya sa labas at nakita niya si Eva na nagtatago sa kanyang terrace habang ang mga screamer ay kumakatok sa salamin na pinto. Maingat na tumalon si Aiden mula sa terrace ni Brandon patungo sa kanyang sariling apartment, at ngayon ay magagamit niya ang mga kumot upang bumaba. Gayunpaman ang mga kumot ay nadulas at siya ay nahuhulog hanggang sa masakit na mapunta sa isang upuan.
Nakuha ng ingay ang atensyon ng isang screamer na mabilis na sumunod sa kanya. Nakahanap si Aiden ng baril sa tabi ng isang katawan at kinuha ito para barilin sa ulo ang lalaki. Habang tumatalo ng mga screamer mula sa iba pang mga terrace, binaril niya ang isa pang kaaway upang linisin ang daan. Inihagis ni Eva ang kanyang mga kumot at nagsimulang umakyat si Aiden, ngunit ganoon din ang isang screamer. Walang pagpipilian si Aiden kundi tumalon sa ibang terrace at putulin ang mga kumot para mahulog ang screamer. Ngayon ay makakababa na si Eva para salubungin si Aiden sa ibabang palapag na may mahigpit na yakap. Pumasok ang dalawa sa loob ng apartment at may screamer na pumasok nang binuksan nila ang pinto, ngunit nilagpasan nila sila at ikinulong sa loob. Marami pang nilalang sa pasilyo kaya nagmadali silang pumunta sa hagdan at sinira ni Aiden ang door handle gamit ang kanyang kahoy na sandata. Halos hindi makagalaw ang isang screamer na lalaki sa hagdan kaya nagpa siya ang duo na iligtas siya at lumipat sa susunod na palapag. Pagbukas nila ng pinto, dalawang screamer ang humarap kay Aiden sa dingding at itinulak ni Eva ang isa pababa ng hagdan, ngunit sa kasamaang palad ay nahulog din si Aiden at ang isa pang nilalang. Sinubukan ng isang screamer na kagatin si Aiden hanggang sa mapatay siya ni Eva gamit ang palakol. Pagkatapos ay dumaan ang dalawa sa koridor at nagsimulang tumakbo ng mabilis hanggat maaari, hinahampas at itinutulak ang lahat ng screamer na sumusubok na atakihin sila. Ang koridor na ito ay nag-uugnay sa parehong mga gusali at si Eva ay nagawa na makapasok sa apartment ni Aiden, ngunit isang screamer ang papalapit na nasa labas ng kanyang pinto mula pa kanina. Sinubukan ng screamer na ito na pumasok sa loob, gayunpaman, nagawa siyang pigilan ni Aiden na sa wakas ay napatay siya. Pagkatapos ay pumasok si Aiden sa apartment at nagsimulang maghubad ng kanyang damit, sa pag-aakalang siya ay nakagat. Pumunta siya sa terrace para tapusin ang sarili ngunit nang tanggalin niya ang kanyang huling damit ay wala siyang nakitang mga sugat. Wala silang oras para magdiwang dahil may mga screamer sa pintuan kaya nagmamadali silang itinulak ang refrigerator habang nangakong magtutulungan para mabuhay. Salamat sa panonood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!